Pero, Hello po. happy ka ba? Oo naman. Kasi? Kasi yung Cookie ko pagod na. Si Cookie, kaya wala siya dito. Si Cookie. Kinol kasi namin siya. Sabi niya, sorry, not today. Okay, Sabi okay, niya. okay. O, bumati ka na, Kim, since ikaw na yung nagsasalita, please. Hello! What's up, everybody? Yes! Kung ikaw po masaya, pumalakpak ka. Hawak yung, Bakit hindi hawak kayo yung masaya? cellphone eh. Hawak kasi Hawak yung cellphone. Yes. I love you too. Hello po. Pero kidding aside, hello sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga sumusuporta sa amin, sa mga media friends namin na nandito, sa nanonood sa online, hello po. Stay put lang kayo dyan. At syempre, ang partner mo, Misterioso, Paolo Avellino. Please greet everybody. Yes, magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng nakadalo dito sa... Thank you. Sa nakadalo sa aming media launch, our friends from the press, sa mga vloggers, sa mga influencers na nandito, and of course, everyone supporting us here. Thank you so much for coming. At sa lahat ng nasa bahay, salamat po sa mga nakatutok. Ayan. Alam mo, just looking at you two, nakatitig lang ako sa inyong dalawa, perfect combination. Bakit? Let me explain. Kasi si Paolo, so good at drama. So good. Si Kim Chiu, rom-com queen. Pero kayo, Queen! Pag, Sakto lang. Pag pinagsama mo yung dalawa, ayun na. Sabog ba? Yeah! Sasabog saan? Tingin nga. Okay, pabatiin natin yung iba. Let's start with Martin. Ikaw na, dahil katabi na kita dito. Please greet everybody. Magandang hapon po sa lahat. At maraming salamat po sa suporta ninyo. At nararamdaman namin talaga namang napakainit ng suporta ng buong bansa sa tambalan ng Paolo Avellino and Kim Chiu. Maraming salamat. Nakaka-proud po. Salamat. Thank you, Martin. Prime! Kung saan nagmula ang kwento. Naku, mamaya excited akong tanongin si Prime dito. Please greet everybody first. Hello po. Sana pa panoorin niyo yung movie. Okay, short and sweet, ha? Love it. Isabella, one of our writers. Hello, everyone. Mahiyain si Isabella. Yeah, hi. Okay. Bye, everyone. Patrick! Hello. Wow, salamat po sa pagpunta at sa mga nanonood. Panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you po. Karina, napaka-sexy. Grabe. Bati ka na, please. Yes, good afternoon, everyone. Salamat po sa lahat ng nandito. Sana po suportahan at panoorin natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you, Alam nyo, Karina. Oh. sobrang love na love ng nanay ko ang Kim Pao. Oh. May kasali siya sa fandoms, Kim Pao PH Hong Kong. Naniwala ka, ate. Kinukulit niya ako. Sabi niya, magpa-VG ka. Sabi ko, busy yung tao mo. Mamaya, i-VG natin yan. Hello, ma. Buti na lang tama yung panrinig ko. Ano daw? VG, friend. VG. Okay, sorry. Ayan ka na naman, Ay, ah. sorry. Sorry. Friend, Eto nagsisimula kasi- pa lang tayo, friend. Eto kasi, magandang hapon po sa Mamaya inyo ka na po, lahat. may intro ako sa iyo eh. Ay, hindi na. Guni-guni mo lang yung magbati. Sorry. Migs, ikaw naman, Migs. Hello po sa lahat na nasa Dolphy Theater. Maraming salamat po. Siyempre magandang hapon sa members of the press and everyone mga taga-support ni Kim Chiu, of course, Pao. Supportan niyo po itong pelikula na to. Punong-puno po ito ng pagmamahal at kilig. Speaking of kilig, sing tamis din ang couple na to. Benj and Lovely, please greet everybody. Ayan, sabi ko po sa ano ko, babatiin ko siya. Hi, Liam Emmanuel Manalo. I love Nauna you. agad yung bate. Hindi, joke lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito and sobrang excited kami actually panoorin to and sana kayo ganun din. Lovely. Mag-enjoy na po tayo tonight! Yon. And syempre, ito na. Ang sobrang Latina. Sobrang Latina. Gorgeous. Talaga naman. Hindi siya nag-red hair for nothing, ha? Medyo na-late ng konti. Wilma Dassen. Hello po, yes! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At please, supportahan niyo po kami itong pelikulang to. Lalong-lalo na po ako kasi kailangan ko pong manalo ng award dito. Oo, pinangako ko sa anak ko na mananalo kami ng award dito. This is it. Tsaka ano sasabi mo kanina, BG? Okay, mali ang pandinig ko talaga. So, My Love Will Make You Disappear. Masaya, nakakakilig, at maraming chika. Charot! Yeah! Gusto namin yan. Thank you, Wilma. Direct Chad! Ay, good evening na. Good evening po sa lahat na nandito. Pati sa mga nasa kanya-kanyang bahay.
Maraming salamat sa sumuporta sa Kim Pao at syempre doon sa trailer nga nakakapalabas lang. Sana kung gaano kadaming beses nyo pinanood yung trailer, gano'n nyo din kadaming beses panoorin yung pelikula. Kaya salamat. Okay, simulan natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you. Nung lumabas yung trailer, anong reaction nyo doon? Direct chat, ikaw na. Pag ganun ka, pasalta ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer, lalo na yung yung huling scene. Yes, like, napa-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Yung madami kayo, all-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na lang sa movie. Tsaka watch yung trailer for more views. Panahirapan ka ba doon sa eksena na yon? Yes, super talaga. Talaga? Yung buong eksena na yon, yung ang haba kasi nun yung Okay. pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oh. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi kong wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talaga ganun lang siya. Alright, Ganun lang. that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin. And nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang bitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan niyo yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo po yung pelikula. Ang tanong kasi dito, may nag-text na agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo doon sa trailer? Yes, Filter lang yun. Filter. Hindi ka ng filter. Pero sabi ni Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin! Kahit ang haling tapat, in fair... Kim Joy ko ba yan? Sorry, girl, sorry. Wilma, reaction mo sa trailer? Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay direct kailangan ko ng POV. Yeah. And tumayo si Kuya, nagkasala ako sa asawa ko. Kasi nakahubad si Kuya. Hi! Hi! Gusto ko maging Kim Chu ng mga panahon na yun. Inggit ako kasi I'm just watching. Oh! Okay, alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go. Let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko na sawi. Tapos sanabi niya, bakit ba lahat pag nagseseryoso na ako, bigla na lang silang nawawala? Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Pag seryoso na niya. Bigla Tapos? siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi niyang person. So, ayun. Kaya doon nag-start yung concept. So parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman to sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun. Sobrang fun. Sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit True Blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Tapos parang sobra kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Start to finish. Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi kagaya kami, yung mga partner, so may mga moment talaga na parang, nakakakilig. Parang feeling ko nga nung mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito?
as Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako kasi parang hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan mo talaga ilabas kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So, while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out on the script po. Sorry, magbe-base lang ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip nung gustong-gusto ko na talagang makipag... Nako. Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Miss Carby, our creative head, sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag nag-meetings kami. Siyempre with Direct Chad din. So yun, so parang binalikan namin, kinalikal namin kung ano ba pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas. Lumabas yung dialogues na yun magically. Hindi ko ba yung reason bakit niya na bulalalas yung ano na yun, eh, no? Yung line na yun, eh, no? Mga thoughts ni Kim. Mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linyang yun. Ay, talaga? Hindi naman yung hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Okay. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Okay, pages. Ang haba nung 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan daw, gusto ko rin naman. Like, Abangan nyo, hindi lang yung mismong salitang yon na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Kasi nakakaiyak siya. Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chu and Paolo Abilino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, Kuya Alan. Of course, there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course, you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na nga, ang ginawa na lang namin, parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV at sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastos para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan, of course. And sobrang nanginginig na sana, Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sasabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make You Disappear. Speaking of tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gaano kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad naman din naman, Kuya Alan. Iyaan mo na eh, naman talaga yung... Mainit-init naman talaga. Oo. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pagtackle ng roles dito and pati yung characters namin ni Jolo and ni Sari. So, medyo mature rin yung pagtackle when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo lang sa scene. Pero sanay na. I say Uy, that... hindi naman. Dami wait. naman nasanay. Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang 100 tao yung nanonood sa... 100 tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay, hoy! Oy! Teka.
Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tent, no? Nagre-rehearse pala kayo? Kaya pala pag tinatawag namin kayo, hindi kayo As much as sumasagot. possible, one. Kaya pala, bawal pumasok doon. Tent nyo lang. Pinapractice lang namin kung sino yung gaganon. Charot lang, hindi. Para mas maganda one Ay, take. nabubulol. Nahihirapan ako sumagot. Oo, kasi this is such a very important matter. Yun. Kaya, So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. yung line. Direct take one, yung mga ganong scenes. Oh, more or less. Take one. Meron dun na... Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung baka kami na. Okay. Next is from... Thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang. Ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya ng from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi kung ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako siyempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na. Pangatlo na rin to. Per decade kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to... Di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? Yun ang tanong. Baba yung decade. Yeah, so yung experience ng kilig ay... Na-master mo na. Nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede pa naman ako mag-love team ng 40s. Uy, sobra na, wag naman na sana. Thank you, Kim. For Direct Chad, mula pa rin kay Jeffrey, kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikula. Sila mismo. Hindi ang Pao. Pero Kim were there Pao. adjustments? Were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics naming tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Wait, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha? Oo. Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, so feel ko, yeah. Parang mas yung ganong age, yung maturity of love, ang mas todong nakaka-relate dito sa kwento natin. Pero alam mo, I don't know, Pao and Kim, if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Diba? Agree. Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Kinikilig pa rin pala ako. Kasi, Kahit ako. in fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag nagtititigan silang dalawa, nagkatitigan na naman yung mga ate ko, kuya ko. Cute. Cute sila. Nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like, biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganon. Hindi ko alam. Wow! Tuwing kailan mo ba ako tinititigan? Pag may intent. May intent na mag-throw lines or mag-linear. or kain na tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga pala, nag-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon no? Di ba? Grabe yung adjust mo. Ang 3 kasi ulam ko. Wow! Daming ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay. So, ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes, yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Yes. Ina-analyze ko yung trailer Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo. Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito?
Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin eh. Medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious, mataray, pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi. Yes, partner kami. Meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos, siguro ang masasabi ko, kung yung role namin... Kapit-bahay. Yes. Same village. What's the Same. name of the village? Tahanan Homes. Tahanan Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF. Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor eh. Kasi in real life, Diyos ko, bagay na nga itong dalawa to. On-screen talaga. Parang kailangan ng konting push para talagang Parang magbibigay ng konting mali siya. Yung mga gano'n na datingan. Pag masyadong sweet, pwede na lagyan ng mali siya yan. Yung mga gano'n. Yun ang role yung dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya niya ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Deaf. Oh. So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindihan dalawa. Ang challenging yung role ni Benj. Yes, super. Oo. Pero paano kayo mag-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila eh. Parang yung communication, yung background and all. So Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang in reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Si Kim, magkagano'n. Tama. Sing Oh, Pogi kiss nga din. kayo, kiss kayo, kiss. Ay! Kayo nga. Ano na raw ga? Ayaw nga tayo. Sa movie. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung or ni nag-announce Ate Kim. eh, di ba? Opo, Painlabin. painlabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksena yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Rumakit pala. Sumasayaw siya ngayon, rumalakit. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Oo. Sari naman, public, parang teacher, employee, government employee. Ano mong role niya? Yes, government employee Okay, siya. oo. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, Marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa siya. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalang The irony, jojoaan. no? Yes, jojoaan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. dire-discourage mo. Oo, parang ganun. Cute! Galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang biker, nakita ko may... Diba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Ang tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman. Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Miko Del Rosario. Kompleto? Full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may question sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influenced you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe.
ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Yun, sabi nila, no? Check nyo na lang. Got to believe. Uy, maganda yun. Maganda yun, maganda yun. Oo. Di ba? Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner. Haligi talaga to eh. Ay, veteran. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So, kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So, lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa na ako. Feeling ko, Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, makapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako naman? Absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. And congratulations, syempre, sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa King Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yun. Todo na yon. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kaming hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao. At nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. At maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh. Pero nung medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Eh, gano'n. Sa set naman, nag-e-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung, ito na, magkatabi na sila. Ayan na. Ano yun na natin? Guloy na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool na cool lahat, mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin, totoo yung nangyayari. Natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin. Kahit I think most of us, parang first time na magka-work together. Correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin natin. Nagkasundo talaga kami lahat. Nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako nung set para lang kayong magkakabarkada. Actually, may bahay kami doon. Singit ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pag kami lang. Taga-splok talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma.
Can you confirm that? Totoo ba yun, Insider Kim? talaga. Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero Ano sa- yun, go ahead. yun yung kagandaan eh. Dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang kasa talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Natin kung love team naman talaga to. Ano yun naman? Tingnan natin. Nako, Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Deadma sa promo, spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag kang magsasalita. sa lahat po sa amin ngayon, si Alam Ate mo, Wilma. pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niyo yan, Sino gusto marami yan. magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet. Dapat pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan niyo pa magpula ng buhok ah. Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito na yung tayo mo ga. Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh. Kayo naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Oo. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po, medyo hindi na po. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Benj, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next to your character? Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship ng Sally and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. At saka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong. Hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kaming dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time, magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa. Pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami. Na parang, Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay. Explain mo sa amin. Ako mag-explain na. Kasi si Paolo, meron siyang tingin. Yung mata niya kasi minsan. Meron. Kagaya isang best. Sorry guys. Sorry mga Kim Pao So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako talaga. Ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nalaman dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, will malin. Tinignan ko silang dalawa. Very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag nititigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all.
At aminin na rin po namin ha, dito lang. Ay! Ay! Sorry! Ah, di ba? Nadala! Nadala! Sorry! Di ba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry! Sorry, naman hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, Totoo yung sinasabi nila, Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oh, hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwati? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person. Na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay. Expressive. Yun yun. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay. Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino, mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Derek? Ikaw ko yung Derek. Sino mo nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa Pero hindi ka ba nakipag-bargain na, hindi naman mapalitan itong salitang. Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari Cookie. Nag-iba na yung character name mo eh. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Ka natawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala. Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yan, di ba? Parang, feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 dito. Sobrang support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinili. Yes, kinili. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong kanina. After showtime. From? Wow, from
Huwag na. Stick shop kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat Nagre-react kami rin sila. binigyan. Yun lang. Ayun, at least, Hindi sa ihi kinilig. So, hindi, I mean, si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na Sa- nonchalant Kim. Hindi naman pa, Sir Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin eh. Dahil parang, ewan ko kung, siguro, Ayan, oh. ngayon. May background music, oh. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na na may gulay. Tapos walang halong karne, parang uy. At saka kinikilig. hilig siya dun sa cook namin. Malaking bagay because di ba para maisip lagi ni Kim si Pao na Kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Nag-a-adjust. Adjust baon. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. No? Ayan. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Abilino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano ito isa lang atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng konti. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo. Lumibel tayo sa isang Paula Blee. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga eh. Parang any moment sasabog na si Kim. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin yan, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang Nag-a-adjust kasi ako eh. nag-adjust yung acting Bigyan ko niya. ng iba-ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. so, yeah. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil... Is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin yung pelikula. Thank you, Pao. Okay. Next, from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma
giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV Patrol. With Paolo. Nakita ko to, ate. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Ano ba yun? Maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Saan ba Be. yun? Pero love Collab kita. na kasi ngayon eh, collab. Oh, yeah. Mali pala. Siyempre kay MJ tayo. Ayan! MJ for life. Oh, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma, nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, di na. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, Explain mo, explain. Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O bakit ako kino-question ngayon? Wala akong hint. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot, ayaw magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Hindi ako Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako, si Lovely yung gusto gumawa ng pala. GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Ganon! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Tag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Ka na magalit, MJ. Mali No, pala yung sinabi binabasa kong ko kasi tagline. ang ganda na itong next question. Ang ganda. Mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast. Meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children is beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang gino-ghosting nila ako. Kung hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yung girl! Eto na ang nonchalant about it! Hindi naman sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo nagpaalam, sa akin DL. Ay, di ba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To you. Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling Ikaw. naman. Ang pa-perfect na mga Ikaw, relationship. Wala ka bang, naging host? Wala na. Wala na, Chad. Dalawa lang. Direk Chad. Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Bumabalik naman, Siya bumabalik naman. nagpapaalam. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto kong mag-disappear. Bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang gano'n rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yun. Yes, because it's part of pain- being human. Yes, tsaka growth. Correct.